Bakit nagkaroon ng tiwala? Sige. Nagsimula po kasi yun sa kakilala namin, which is si Leo. Siya po talaga yung kaklase ko po siya nung high school. Kaklase mo ng high school? Kaklase namin ng asawa ko nung high school. December po, pinakilala po niya sa amin yung girlfriend po niya na nagpakilala po noon as Georgina Ledesma. Yun po ang pakilala yun ang po pakilala niya. So si Georgina, girlfriend ni Leo. Leo. Okay, matagal na ba sila? Hindi po, nagkakilala lang daw po din sila ng mga taong nung November or December lang din po through dating app. Ilang laptop ang hiningi sa'yo? Sa amin po ng asawa ko, 2 po. Kasi tig-isa Dalawa kayo. kami, opo. Magkano sweldo ng virtual assistant na sinabi? Ang alok po niya sa amin na asawa ko ay 37,000. Sa akin butal naman pa, po ay 37,000. 40. Opo. Iba pa po yung device allowance na pangako nila na 3,000 pesos. Magkano naman ang ginastos mo sa pagbili ng isang laptop? Yung amin lang po ng asawa ko, tag 46,000 po yun. Yung laptop ko po, sa amin ng asawa ko pareho Lenovo po yun. Kasi po, ang hinihingi po nila, Yung may specs. specification po is i5 13 Gen dapat. Ano daw yung mga pagtatrabahuan nyo na virtual assistant? Nabanggit po kasi nila po sa amin na ang kliyente po nila ay ShipServe. Ginamit po nila yung pangalan ng kumpanyang ShipServe. May totoong nag-research kayo? Yes totoong po, may ano naman BGC. ito? Sa may BGC po yun. Yun din po yung sinasabi niyang opisina nga daw po na pagtatrabahuhan nga daw po sana namin. Bukod po sa work from home yung trabahong inaalok nila, yung magiging training daw po muna namin ay sa office po muna. 1 linggo nga daw po yun na magte-training po kami. 37,000 plus allowance which makes it 40, device allowance which makes it 40, and eventually yung device allowance na yun, mababayaran yung kabuuan ng binayad mo. So sa'yo, 46. Sa amin ng asawa ko. Matanong ko naman, magkano naman ang na-invest mo? 58,000 po. Ay, anong isang laptop? Computer yan? Acer din po siya, same specs din po sa amin. Magkakaparehas lang naman po kaming lahat. Hindi kayo magkakakilala? Hindi po. So, kaklase, Kababata ko po siya. kababata naman. Yes. Hindi rin nawala yung relationship ninyo, kababata mo. Yes po. Yung kapatid ko po is asawa nung kapatid po nung dalawa po dun sa likod. So ano na ito? Referral Yes na po. ito. Kaya nagtiwala rin kayo. Okay. Magkano laptop mo? Yung sa akin po, 35. 40,000. 40. So, ayan, naglalaro nga sa ganyan na presyo. I am assuming, hindi rin kayo magkakakilala at hindi kayo sabay-sabay na Paano ninyo nabuo ito? Nalaman ninyo na ganito na? Nung may binuo po siyang GC. Group chat? Yes po. Okay. Si Leon din naman po yung bumuo ng group chat na yun. Ngayon po, yung grupo po niya, nag-imbestiga na, pumunta na po na mismo ng ShipServe para itanong po kung talaga Kung bang registered at konektado accredited. sila. Okay. At sinabi po ng kumpanya na hindi nga po nila kilala ang Leo at ang Carmela. Anong buwan ito na ibigay? Sa amin pong mag-asawa, February 3 pa Itong po. February. And then, sino ba ang unang nagbigay ng laptop? Yan Kami na. pong Kayo, pinakaunang February. mag-asawa. Sinong pinaka-last na nagbigay? Si Paulo. Kailan mo lang nabigay? April. Ano ang sabi sa inyo? In how many days? Dapat oras nga lang yan na maisusoli ang laptop. Ang pagkakasabi po kasi, ang kwento po kasi dito, di ba po, binigay po namin February. After 1 week lang, magsa-start na kami sa trabaho. Ang ilan po sa amin, may mga currently na job. Nag-resign kayo? po sa trabaho. Dahil minamadali pa po na, 1 linggo lang, Kasi magte-training na. Magte-training na tayo, go na, ibigay nyo na yung mga laptop nyo. Taas ang kamay sa nawalan ng trabaho. Sinong mga nawalan ng trabaho? Nag-resign sa trabaho. Okay. Yung babae ba nakausap nyo? Si Georgina? Nakausap po namin siya nung una po. Nung una po namin siya nakilala nung December nga po na dinala siya sa bahay namin. Tapos yun, ang pakilala ay galing siya sa mayamang pamilya, mayaman nga daw po tong girlfriend niya. Tapos po, galing siya sa pamilya sa Marikina. Yun po ang pakilala, taga Marikina Ano ba ang batayan daw po na ito. galing ka sa mayaman na pamilya? Kasi yun po yung dinidiin po kasi sa amin Yung ni tiwala Leo. kasi po ng tao. Yun po yung dinidiin sa amin Na ni Leo. parang hindi manloloko. Opo. Yes. Leo, Good afternoon. ano naman ang masasabi mo dito sa paratang at sinasabi ng lahat ng mga ito na kinuhanan mo nung laptop? Actually po, wala po sa possession ko po yung mga laptop nila.
So, alam naman po din nila na yung mga laptop nila is dumaan lang po sa akin. Then, pagka hatid po sa akin, kasi ang instruction ni Georgina or Carmela Condat is that... Sandali, ano ba talaga pangalan niya? Ang pakilala niya po kasi sa akin, Georgina Ledesma. May relasyon kayo? Opo. Tapos, pero hindi pala yun ang pangalan niya? Hindi pala yun yung tunay niyang pangalan. So, at the first place po, nung pagkakilala pa lang po namin na naging kami, kumbaga, tinatrabaho niya na ako para manloko. Pero you are just as guilty, ha? I mean, ikaw hindi ka pwedeng maghugas kamay dito, ha? Hindi naman po, wala naman So, po. nasan si Georgina ngayon? Ayun nga po sa totoo po, alam naman din po nila na nagpapanggap na lang ako na jowa ni Georgina. Since may ere naman din to, tinatrabaho ko na lang po si Georgina para magpakita. Kumbaga, kailan mo huling nakita si Georgina? Nung last time po is yung naghatid po kami ng kasama ko ng kotse na nirentahan dapat na hindi pa nababayaran yung kotse ni Glenn. Yung pick-up niya na D-Max. So, iba pa ito? Iba pang kaistapahan nito? Opo. Ano ba naman yan? Ano bang nakita mo kay Carmela, Georgina? Napangakuan, kumbaga nangangarap lang din po kasi ako parang pinuno niya ako ng ng pangarap na umasenso, ganun. Parang in-establish siya sa akin na ganito yung family background niya, mayaman siya, yung bahay nila, ganito. Napuntahan mo ba yung bahay nila? Dinaanan lang po namin, pero... Tinuro niya? Oo, There's sabi my niya. house. Oo, That's my house. English bahay. speaking pa siguro ito. Oo, sabi niya, sa amin yung 2 lote na yan, pero ayun na nga po, eventually, hindi nga din po yun yung pagkakilanlan niya. Hindi mo naman sabay-sabay na binigay ang mga laptop, di ba? Hindi po. Okay. Bakit hindi mo naisip na gaano ba katagal na maglagay ng apps dyan sa laptop? Yung first batch, 2-3, nung hindi na isoli ka agad, any normal thinking person would naturally assume, wait a minute now. Diba? Umabot pa ng April. Ilang transaksyon ito? Napakadami na po, ma'am. Hindi ako naniniwala, hindi mo alam kung nasan si Georgina at kung anong ginawa ni Georgina Carmela sa mga laptop. Sa totoo lang po, hindi ko din po alam. Yung ibang padala nga po na dumaan sa akin na laptop, si Georgina po yung nagbubuk po ng angkas. Minsan pa nga po, ginigising nga ako ng delivery rider para i-pick up yung laptop na natutulog ako sa bahay. Pipick upin yung laptop, idadalin sa kanya. Diyos ko naman, Leo, napakahalaga ng mga gamit na yon. Ihahayaan mo lang na delivery rider yung kumuha? Yun nga po yung mali ko na meron ba kayong nagtiwala lang po din ako. Meron ba kayong pinirmahan rin na tinanggap nila, na ni-receive niya? Wala po, pero may mga conversations po na kiniklaim niya, na-claim nila na nakuha na nila yung mga laptop. With the specifications? Yes, kung ano yung laptop na yon, yung ilang RAM, memory, mga whatever, boxes po. Ganyan. May mga box pa, ma'am. Picture sana. Meron po isang picture lang po, ma'am, na sinundo pa kasi niya yung laptop talaga sa SM. Dahil kabibili lang, hindi pa nawakan. Gusto niya kunin po agad. Kukunin ko na yan, dadaanan ko na yan. Pakita nga natin ulit. So, wala na kailan ang huling contact mo kay Georgina Carmela? Nag-text ako sa kanya, sinisin niya, nagre-reply siya sa akin through email. Mga Monday po yata yun or Tuesday. Anong sabi niya? Nasaan daw yung mga laptop? Yun nga po, ang kiniklaim niya po is nasa client daw, which is wala na po din ako. ShipServe? Not really ShipServe, pero yung kiniklaim niyang client na may in connection with ShipServe. Kaya anong sabi niya? Kailan daw masusoli ito? Ayun nga po, nangangako nga po siya dapat nung April 20, nung katapusan ng April. Magandang hapon po, Sir Eric. Magandang hapon po, attorney. Sir, mahuhulog po ba ito na estafa? Or is this theft? Sa mga narinig po natin kanina, meron pong misrepresentation eh. Yes, oo. Para ang mga tao, yung mga kababayan natin ay magtiwala at ipagkatiwala nila yung mga laptop nila dito sa suspect. Yes. At saka yung naging papel din po ni Sir, indispensable po yun without him. Principal. Hindi naman po mapupunta sa main suspect natin, yung mga gamit ng ating mga kababayan. Pero sir, individually kasi sila na kinausap, there was, hindi naman sila empleyado. So, mukhang each person will have a separate cause of action. Tama po ba? Isa-isa sila dapat na maging,
complainant? Maaari po din po yan, pero titignan po natin yung buong facts kung yun po ay part ng scheme. Kaya po parang compartmentalize yung dealing with them na isa-isa. Dahil siguro ay umiiwas din sila doon sa pwedeng mag-corroborate yung salaysay ng isang biktima sa kapwa-biktima. Kaya siguro isolated yung bawat pag-usap ng suspect natin dito sa mga biktima. Oo. Sir, what will it take po para makasuhan na itong mga involved dito? Well, I don't think it's indicated kasi mukhang dalawa lang naman silang na nag-uusap. But definitely, we have more than 2. We have 17 right now na complainants at this point. I wouldn't put it past also na yung probability or possibility na dun sa mga nanonood ngayon at nakita yung baka meron pa picture pong iba. di nga natin alam kung anong talagang pangalan niya ni Carmela Condat or Georgina Ledesma, may iba pang nabiktima. Di ba? Opo, attorney. Attorney. Ang kailangan lang po nila, bukas naman po ang opisina ng ating Regional Director, Regional Director Ferdinand Labin, ito pong NCR, upang matulungan natin ang ating mga babayan at makausap namin sila ng personal, tingnan natin kung anong ebidensya ang meron hawak sila at mag-guide din po namin sila kung ano po pong dapat gawin. Definitely, Leo, hindi ka dito ha, hindi ka off the hook dito ha. Ako naman po is I will be held accountable kung ano man yung mga nagawa ko. Hindi ko naman po tinatakbuhan yun. Kasi alam mo, itong mga taong to nagtiwala sa iyo. Naiintindihan ko din po yung galit nila sa akin, hindi naman po mawawala yun eh. Pero hindi ko naman po din po sinasabi na nagpe-play victim ako. Ako din po kasi nagpadala din po ako ng sarili kong laptop, nakakabili ko lang din po noong December. Tapos yung 30,000 ko din po na pinambenta ko ng motor ko kasi pinangakuan niya ako na magda-down kami ng kotse. Inabot ko din yung pagbenta ng pera ko sa kanya. Before parting with your hard-earned money, pero maging leksyon sa atin na be more circumspect kahit nakilala. Ang akin lang, sana napigilan to. Kung nakipag-coordinate at naging transparent ka sa amin. Transparent ka nung una, tapos nung meron na pala kayong palitan ng mga pera, hindi mo na kami sinama nung may mga pangakuan na pala kayo. Hindi mo na kami sinama. Kung nung palang sinabi mo na ginagamit ni Georgina yung pangalan mo para magpadala ng kung anong pera, nasabihan ka sana namin na mali yun. Hinahanapan ko kayo ng kontrata, anong sinasabi nyo sa akin? Pipirmahan muna ng client, ganito, ganyan. 2 days after ko binigay yung laptop, nangungulit na si Diyos, pinapakulit ko na sa asawa ko. Hanggang sa dinelay mo. Kaya hindi ako, parang alam mo yon, hindi ako maawa na sinasabi mo na i-scam ka. Kasi alam mo, napigilan sana to. Kung hindi mo kami hinaharang na totoo yun. Mas nagpanaig sa'yo yung pangarap mo na makaahon sa buhay. Mas nagpanaig sa'yo yung pinapangarap mo na pinangako niya sa'yo kaysa yung kami na dinamay mo, sa na mga scam. kaibigan mo, mga kakilala mo. Ang akin lang kasi nung time na yun, naniniwala ako na nung time na yun, naniniwala talaga ako na magkakatrabaho. So pinaninindigan ko kung anong pinaniniwalaan ko that time na yun. Kasi nagtitiwala lang naman din ako, may perang dumadaan sa akin, pinapadala ko sa kanya. Kumbaga kung companies, kung sariling pera talaga ng kumpanya yun, hindi na para malaman pa ng mga ahente para tumatakbo yung kumpanya kung ano man ang Hindi nangyayari. man lang tumatik sa isip mo kung siya ang contact person ng client, bakit kailangan niya yung pangalan mo na ipadala? Dapat sa kanya pinapadala. Alam mo, Leo, hindi mo kailangan sabihin mo na hindi mo kailangan ipadaan sa amin na may mga ganong transaksyon. Pero that thinking pa lang na bakit mo kailangan ng pangalan ko? Hindi mo ba nakikita? May conversation po kami ni Georgina sa Telegram. Tinatanong ko po sa kanya, bakit pa kailangan dumaan sa akin? Bakit hindi na lang sa'yo? Ang sabi niya, marami na daw siyang ginagawa. So pinapasa niya yung responsibility ng iba sa akin. Na may conversation po ako na na-download sa Telegram. Tinanong ko po yan, yung mga ganyang bagay, kung ano na nangyayari, kung asan na yung laptop, kung kailan ibabalik. Tinatanong ko naman din po yan. Bakit ang dami niyang pangalan? At paano natin na-discover to? Kasi ako po, bali ang ginawa ko po kasi nung time na nag-orientation na po, nagtataka na din talaga ako na... Nag-orientation ka saan? Sa company po. Ako yung inatasan ni Georgina na mag-orient sa kanila sa company. Kumbaga onboarding. Sino ang inorient mo?
Sila po, yun nga po yung weird nga po sa akin eh. Sandali, so nagtayo talaga kayo ng kumpanya? Nagpa-register kayo sa SEC? Hindi po. Kumbaga siya, inatasan lang po ako na ito yung materials. Parang panggap po. Para po manahimik kami. Ito yung materials, gawa ka ng PowerPoint presentation tapos i-orient mo sila. Ganun yung inutos niya sa akin. Lahat lang po ng inutos ni Georgina, sinusunod ko lang din po. So, nag-orient ako sa kanila. Sabi ko, bago mag-orient, sabi ko, babe, bakit ganito? Bakit kami lang? Halos lahat ng mga hinire ko. Wala bang ibang grupo na sabi mo mga taga-South, mga taga-Cavite, mga taga-Rizal na ibang sasama? scam din yun. Malamang may boyfriend din siya dun. Sasama sa, sa orientation. Hindi ka ba nagduda na baka hindi lang ikaw ang kadate niya? Dating app eh. Hindi naman po. Napatiwala na po ako eh. Iba po, mga tinatawagan din ni Georgina, inaalok din na baka may kakilala kang na pwedeng i-hire. Tapos, ako yung pinapakausap ng Karamihan po ako nag-receive. Yung iba naman po, personal na inabot kay Georgina. Tatlo lang yata sila. May screenshot kayo nun? Yes, mga meron, address. Yes po, meron po. Pero hindi kasi ang mga address nga, sa gilid ng Pure Gold. Yes po. Sa tabi ng Shumayan. Opo, ganyan. Sa'yo mismo nakapangalan. Opo, sa akin po dinadaan yung laptop tapos papadala ko po sa kanila. Tapos sasabihin na mag-PPM na lang din si Georgina na na-receive niya na yung laptop, nandito na, ganun. Wala bang pinagdalhan na bahay? Ang ina-address niya lang po sa akin is Santa Rosa, Laguna na na parang village eh. Tapos yung mga picture din po ng lala mo. Tapos tinanong ko po kung nasan po yung si Carmela kasi po ganyan. Sabi niya po sa amin na, naku, baka nasa Bicol yan kasi kinuha sa akin yung mga apo ko. Sabi ko, bakit ano ba ang nangyari? Niloko din ba kayo? Kasi may mga sasakyan na yan na niloko. Labas-pasok yung babae na yan at saka labas-pasok daw po sa kulungan tapos ultimo daw nanay niya ninanakawan niya. Ito po yung address, Las Palmas Building po, Las Asturias Building, Santa Rosa, Laguna. Diyan po lahat. Kaya lang, yan kasi, pwede naman kasing tumayo lang ako doon. Opo. Tatayo lang ako doon, mag-aantay lang ako, may payong ako, i-deliver sa babaeng may payong na pula na nakasuot. Pero may 4 na address po siya sa amin. Iba't ibang lugar po. Pero wala na siyang contact sa inyo ngayon? Sa akin po, so far, pinaka-recent na email niya sa akin was like Monday yata. Tinanong ko din po siya kung nasan siya. Ang sabi niya nasa Pampanga daw. Pero hindi po kasi ako masyadong naniniwala. Hindi talaga tayo maniniwala ang dyan. madalas po kasi niya pinupuntahan na lugar na sinasabi niya sa akin kung nasan man yung anak niya is nasa Santa Rosa, Laguna at nasa Quezon. Hindi ko lang alam kung saan sa Quezon province. Pero yun yung mga ruta na sinasabi niya sa akin eh. Marikina, Santa Rosa, Quezon pati Pampanga. Ganito ang gagawin natin dyan, tutulungan kayo ng Wanted sa Radyo para, kasi at the very least, ang masasampahan nyo na lang kaso talaga si Leo. Ano tayo dyan? Wala kang takas dyan dahil ikaw ang humarap sa kanila Opo. Diba? Even the liability on the payment, that can be shouldered by you and you alone. Sinisingil na nga po kami ng mga pinag-loanan po namin. Credit card. Hindi po namin mabayad-bayaran. Gawa po tapos ng... na yung 3 months pay by Yes now, po. pay later. 3 months. Yan na. May kaltas-kaltas na po. Ang Wanted sa Radyo naman ay nasa likod rin ninyo. Yes. Pero manggagaling rin sa inyo yung magiging batayan o yung magiging mga ebidensya Yes. para tuloy-tuloy ang kaso. Yes, ma'am. And you will be interviewed individually, I guess, or as a group muna kasi mukhang iba-iba yung, number 1, iba-iba yung amounts. Yes po. Yung transactions ninyo, iba-iba rin. Yes. And yung mga detalye na katulad nung Yes sinabi po. mo, di ba? Sana po talaga mahuli siya kasi baka may mga or malaman po ng lahat na merong Yes. ganitong klase po ng scam para hindi na po talaga maulit sa iba pa. Paano mo nalaman na Carmela Condat? Ni-research ko po yung mga background na sinabi niya na may tita Pam daw siya na may-ari ng BPO. Which is, nakita ko po. So, nakita ko po yun. Tapos, piniim ko po yung isa sa mga ahente doon. Tinatanong ko po, may kilala ka bang Georgina Ledesma? Sabi niya, sino yan? At ba't mo ako kinontak? Saan mo ako nakita? Sabi ko, hindi, kasi sabi ko, may inaalam lang talaga ako. Kumbaga, tapos sabi ko, ba't mo tinatanong? Pinakita mo yung picture? Pinakita ko yung picture. Sabi niya, ay hindi Georgina Ledesma ang pangalan yan. Pag mo kong tanungin. Tapos yung una binlock ako. Tapos yung pangalawa kong chinat, sabi niya, hindi kita mabibigyan ng ibang information. Pero nag-send na lang siya ng screenshot
ng pangalan niya. Hindi niya sinabi na ito yung pangalan niya, pero sinabi niya sa akin. Lahat yan, kailangan mai-report niyo rin sa NBI kasi mukhang, nakikita ko dito, it's a well-oiled scam, and ang duda ko, hindi lang siya. Hindi lang siya ang involved dyan. May mga siya sa likod nito. Ang ano ko pa nga is, kinuha yung mga laptop sa inyo, diretso yun dun sa buyer. Yun nga po. Feeling namin po yung client na sinasabi niya, yung po yung kumukuha ng laptop. Namin. Kinukuha pa po rin yung mga ano namin ID, mga identity po namin. Kailangan daw po sa kontrata. HR. Baka po gamitin pa po yung mga details namin doon na pang-scam pa. Kasi nakapagbigay nga po siya ng ibang pangalan. Kayo ba ay pinahawak ng ID ninyo na malapit sa mukha ninyo? Wala naman po. Okay. Wag ninyong gagawin yun. Baka mamaya kayo pa ngayon ang makasuhan. Leo, wag kang mawawala. Ikaw ang susi dito. Sabi ko nga po sa kanila, hindi ko po sila iniiwasan. Nasa bahay lang po ako. Katulad nga kaninang umaga dumaan sila sa bahay, ginising ako, kaagising ko lang din, 6:47 yata yun. Sinasabi nila na umiiwas ako. Hindi po ako umiiwas, nasa bahay lang po ako. Katukin niyo ako, nandun lang ako sa sala natutulog. Nga, masama din, nasa bahay ka lang, samantalang kami yung nagkakandara pa mag-file ng case. Anong ginagawa mo? Nagdodota ka lang. Imbis na ikaw naghahanap dyan sa love scam mo. Hinahanap ko naman din po, kaso wala nga po akong trabaho. Anong gagawin ko? Kung ipalabas ko sa'yo yung laptop ngayon, may magagawa ka? Wala po. Wala naman, di ba? Bakit parang mas matapang ka pa sa amin? Hindi po ako matapang. Nagsasabi lang po ako ng totoo, ng totoong sitwasyon. Grabe yung perwisyo na ginawa niyo sa amin dito. Hindi mo pwedeng sabihin. Nadisgrasya pa nga po kami ng mga anak ko dahil lang din sa CFA na kinuha sa barangay. Yung certificate. So, dumaan na kayo sa barangay? Yes po. Pero hanggang dun pa lang po kami. Carmela, kung nasan ka man, magpakita ka na lang kaysa mangloko ka pa ng ibang tao. Mas nililiitan mo yung mundo mo talaga, nadadamay pati yung mga anak mo. Imposibleng, dalaga na yung anak mo, imposibleng hindi ka nakikita ng mga classmate niya. Pumunta ka pa nung graduation, di ba? Tapos makikita ng mga classmate mo na nakabalandra yung mukha mo dito. Mahiya ka naman. Ano ba, pinapakain mo sa mga anak mo galing sa amin? Dapat hindi ganun. Kasi lumalaban naman kami ng patas Ang dami mo na perwisyo dito. 'Di ba? Kung talagang mahal mo si Leo, magpakita ka. Linisin mo yung pangalan mo. Tsaka balik mo laptop ko. Awa ka sa amin. Kung wala ka namang awa, abay, ikaw lang din na nagpapahirap kasi hindi kami titigil na matapos tong kasong to, mahuli ka at mapanagot ka sa mga ginawa mo sa amin. At dahil dito, mapapanood na ng mga tao, hindi ka na makakapang-scam. Maliit na mundo mo. Kaya kung ako sa'yo, lumabas ka na lang. Kasi, grabe to, grabe. Nakilala mo yung buong pamilya ko, grabe ka. Yung sitwasyon ng mga anak ko, inalalaban ko lang yung buhay ng mga anak ko, ginanyan mo ba ako? Sorry po, sorry. Wala kang dapat na ipagpaumanhin dito. Hindi kayo ang may kasalanan. Inalalaban ko lang yung buhay ng mga anak ko. Sa paraang kaya ko at alam ko, gaganituhin mo pa ako. Gaganituhin mo pa kami. Nakilala mo pati mga anak ko. Natandaan ka pa ng panganay ko. Napakaliit lang nun, pero natandaan ng pangalang pinakilala mo. Tapos gaganituhin mo kami. Hindi kami kahit kailan naghangad ng malaki. Pambuhay lang sa pamilya namin. Kaya sa lahat po ng mga makakakilala po sa kanya, makakakita ng pagmumukha niya o inaalok ng trabahong ganito, huwag niyo na pong pasukin. At isumbong niyo na lang din po siya. Ang masasabi ko na lang po alam ko hindi sapat ang pasensya sa inyo. Kailangan may mangyari. Kung ano man dapat ang mangyari, under the law, I will abide. Yun lang naman po I face my consequence straight ahead naman po. Hindi naman po ako nagtatago. At panawagan ko na lang din sa'yo, Georgina or Carmela, kung ano man pangalan mo. Maawa ka naman sa mga tao. Nagsimba pa tayo dinala mo pa ako sa magandang simbahan para lang, alam mo, makuha loob ko. Kasama pa yung anak mo, kasama yung anak ko. Galaro sila sa playground, dinala mo yung anak mo sa bahay, pinatulog po doon, iniwan mo sa akin, ako yung nagbantay, ako nag-alaga. Tinrabaho mo ako ng maigi. Ang akin na lang, gawin mo na lang yung tama, gawin mo yung
nararapat. Kung sa tingin mong hindi mo na maibabalik yung laptop, humarap ka na lang. Gawin na lang yung tama kasi sobrang daming naapektuhan eh. Kilala ako ng mga tao dun sa amin. Wala akong inaagrabyadong tao. Kilala nila ako. Hindi ako ganitong tao. Pero nangyari lang to dahil sa'yo. Sobrang lala ng sitwasyon na nangyari sa akin. Ultimo yung mga tao, alam naman pag sinasabi pangalan ko, hinahanap ako, minsan nilalapitan pa ako. Kung may kakilala akong ganito, may kakilala akong ganyan, pwede ko silang ilapit sa ganito, sa ganyan. Pero yun na nga eh. Hindi ko na para pangalagaan pa yung pangalan ko. Ang akin na lang, gawin mo na lang yung nararapat, ibalik yung dapat ibalik, bayaran yung dapat bayaran. Sir, ganito po, makipag-cooperate na lang din po kayo sa NBI. Opo. Lahat ng alam nyo, So, lahat ikaw ng din, lahat ng information na makukuha. Opo, nandito po lahat. Na-save ko po lahat ng conversation namin ni Georgina up until now. Okay. Sige po ma'am, maraming salamat po mga ma'am and sir at magandang hapon po. Kakausapin po kayo ng staff namin sa likod ha. Maraming salamat. Thank you so much.